Ang lalaki sa video na iyan ay ang lalaking si McCoy. Isang masipag na ama, mapagmahal na asawa at mabuting residente ng Tayabas, Quezon City. Walang nakakaaway at walang tigil sa pagkayod para maibigay ang magandang buhay sa kanyang pamilya. Subalit sa isang iglap, ang lahat ng mga pangarap ni McCoy ay gumuho nang siya ay natagpuan na nakabaon sa isang liblib na lugar. Pero sino nga ba si McCoy at bakit nga sinapit ang karumal-dumal na krimen na ito? Mark Anthony Atienza ang totoong pangalan ni McCoy. Siya ay 39 years old na nagmula sa Barangay Lalo, Tayabas City. Lumaking may takot sa Diyos, masipag at mabuting puso. Ganyan nga ilarawan si McCoy ng kanyang pamilya. May asawa at dalawang mga anak na lalaki si McCoy. Siya ay nagtatrabaho bilang isang canvasser. Sa trabaho na ito ni McCoy, meron siyang daladalang mga produkto at nilalako niya ito sa bahay-bahay o mga tindahan. Ang mga produkto nga ni McCoy ay belt, relo, sling bag, salamin, speaker at iba pa. Pero bago iyon, naranasan na din ni McCoy na magtinda ng mga balde, tabo, planggana, duyan at iba pa na dala-dala niya sa sidecar ng kanyang tricycle. Parehon nang nag-aaral ang mga anak ni McCoy at magagaling ang mga ito sa eskwela. Sila nga ang nagsisilbing inspirasyon ng lalaki sa tuwing araw-araw itong naglalako sa iba't ibang mga lugar. Masipag nga si McCoy at kahit mainit ang panahon, siya ay naghahanap buhay, dala pa din ang kanyang mga paninda. Ang tanging nais lamang ng vlogger ay mabigyan ng maganda at maginhawang buhay ang kanyang mga anak. Malayo sa kinagisnang buhay ni McCoy. Bukod sa pagiging canvasser, nagsasideline din si McCoy bilang electrician at welder. Walang pinalalagpas na oportunidad ang lalaki at ang lahat nga ng ito ay ipinagpapasalamat ni McCoy sa Panginoon. Nakagawian na din ng lalaki na maglaan ng kaunting oras na magdasal at magpasalamat sa tuwing may dinadaanan siyang simbahan. Ang sipag at tiyaga nga ni McCoy ay sinasabayan niya ng pagpusta sa kanyang swerte. Ang padre de pamilya nga ay naglalaan ng maliit na halaga ng kanyang pinangtataya sa loto. Vlogger ay umaasa nga na balang araw, tatamaan siya ng swerte na inaasam-asam din ng lahat. Para naman sa mga kapitbahay, kaibigan at mga nakakilala kay McCoy, ang lalaki ay maaasahan. Madali din daw itong makapalagay ng loob at kasundo niya ang lahat ng tao sa kanyang paligid. Lahat nga ng mga kabarangay ni McCoy ay kilala siya, kaya naman madalas tong maimbitahan sa mga salo-salo. Kapag siya ay nasa isang handaan, hindi pwedeng hindi kakanta si McCoy. Likas na masayahin ang lalaki at malakas ang loob. Kaya naman naisipan niyang kunan ng video ang araw-araw niyang buhay at ipinuposto sa kanyang Facebook account. Hindi nagtagal, naging isang vlogger na nga ang lalaki. Bukod sa Facebook account ni McCoy, ay meron din siyang YouTube channel na merong 2,900 na mga subscribers. At tulad nga ng nakasulat sa kanyang channel, ang laman ng mga vlog ni McCoy ay kung ano ang kanyang tunay na buhay. Mapapanood nga sa mga vlog ni McCoy ang araw-araw niyang pagtitinda, pakikipag-bonding sa kanyang mga customer at mga masasayang selebrasyon. Sa huling post nga ni McCoy, ibinahagi niya ang Valentine's party sa kanilang lugar na kanyang dinaluhan. Niyaya pa nga ni McCoy ang kanyang misis na sumayaw sa mga sweet na music. Pero tila nahihiya ang asawa ni McCoy kaya hindi siya pumayag. Kaya naman nagdesisyon na lamang silang pasayaw-sayaw ng konti sa kanilang kinakatayuan. Batid at kitang-kita nga sa mga mata ni McCoy ang saya sa kanyang puso kahit hindi sila nakapagsayaw ng kanyang asawa sa kalagitnaan ng kasiyahan. Subalit walang mag-aakala na ito na pala ang huling beses na makikita ang mga ngiti ng nasabing vlogger. February 20, bandang alas 9 o alas 10 ng gabi, nang nagpaalam si McCoy sa kanyang pamilya na aalis para mamingwit sa ilog ng Alitaw na nasa Sitio Don Elpidio na hindi kalayuan sa bahay ng vlogger. Dala-dala nga ni McCoy ang kanyang pamingwit at ang kamera na ginagamit niya na pang vlog. Hanggang sa lumipas nga ang 2 oras pero hindi pa din umuwi si McCoy, kaya naman nagtaka na ang misis ng vlogger. Ilang kamag-anak nga ng lalaki ang nagtungo sa nasabing ilog kung saan siya huling pumunta, subalit hindi nila nadatnan at naabutan ang vlogger sa lugar. Ang tanging nga lamang nilang nakita ay ang wallet, dalang pamingwit at ang kamera pang vlog ni McCoy. Kaya naman, dito na nagdesisyong humingi ng tulong ang pamilya ni McCoy sa pamunuan ng barangay.
Agad namang nagsagawa ng search operation ang mga kawani ng barangay at iba pang nakakilala kay McCoy. Nag-post din kaagad sa Facebook ang pamilya ng vlogger ukol sa kanyang pagkawala. Subalit umabot nga ng kinagabihan pero bigo silang makita ang vlogger. At kinabukasan nga February 21 nang ipinagpatuloy nga ng pamilya ng vlogger ang paghahanap sa kanya kasama ang ilan nilang mga kabarangay. At bandang 2:00 nga ng hapon, isang grupo ang napadpad sa isang liblib na lugar sa barangay kung nasaan nakatira si McCoy. Hanggang sa isa sa mga lalaki ang nakapansin sa parte ng lupa na tila bagong hukay lamang. Ang nasabing grupo nga ay agad na hinukay ang lupa. At makalipas lamang ang ilang sandali, tumambad sa kanila ang isang kahindik-hindik na tagpo. Hindi nila inakala ang nasa ilalim ng mababang hukay ay ang nawawalang vlogger na si McCoy. Agad nga tinawag ng mga kalalakihan ang pamilya ni McCoy habang ang iba naman ay tumawag ng mga pulis. Kaawa-awa nga ang kalagayan ni McCoy nang siya ay naiahon na sa kanyang kalagayan. Pinaniniwalaan na ang kamay ng biktima ay nakitang nakatali. Natakpan din ng isang itim na t-shirt ang uli nito. At bukod sa mga ito, may takip na din na itim na t-shirt ang kanyang bibig. Hindi nga makapaniwala ang lahat ng mga nakakilala sa vlogger sa kanyang sinapit. Git nga ng pamilya ni McCoy, hindi tao o ang mga sospek na pumatay sa lalaki. Kung iisipin, tila ba pinaslang si McCoy ng walang kalaban-laban. Ang labi nga ay agad na dinala sa laboratorio para sumailalim sa autopsy. Ang kalunos-lunos na trahedya ay agad na nag-viral sa social media. Halo-halo nga ang komento ng mga netizens sa nangyari. Tanong nga ng ilan, bakit parami ng parami ang brutal na krimen at ganun-ganun na lamang umano kadali tumapos ng buhay ng isang tao. Mayroon namang nagsabi na tila pasama na ng pasama ang mga tao at wala nang pagpapahalaga sa buhay. May nagsabi din na dapat daw ibalik na ang hatol na bitay sa ating bansa. Base naman sa ilang mga teorya ng mga netizens, iniwala sila na baka may taong may lihim na galit o inggit kay McCoy. Ay naman sa ilang mga netizens, nakakatakot na maging vlogger sa panahon ngayon dahil sunod-sunod na ang kaso ng pagpaslang o pagkamatay ng mga vlogger. Sa isang comment naman ng netizen, sinabi nito na base sa kanyang mga nabasa, may isang pagkakataon na hindi umano sinasadya ni McCoy na makapasok sa isang private property. At nakaalitan umano ng vlogger ang caretaker ng nasabing private property. Sa isa pa ang comment, sinabi ng netizen na base sa kanyang mga nabasa, nag-trespass umano si McCoy at sinita ang vlogger ng caretaker. Ayon pa sa netizen na ito na ang una umanong nanakit ay ang biktima. Pero dahil may mga kasama ang caretaker, posibleng pinagtulungan ng mga ito si McCoy. At sa lahat nga ng napakaraming teorya, wala pang kinukumpirma ang mga kapulisan. Bukod nga sa pamilya ni McCoy, nagbahagi din ng update sa kaso ang isang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa Tayabas City. Mababasa nga sa mga post ng isang lalaki na siya ay galit na galit sa ginawa ng mga sospek kay McCoy. Hinala ng lalaki ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen ay lulong umano sa ipinagbabawal na gamot. Sa isa pang post ni Julius, sinabi niyang may biglang nagtago na senyales umano ng pagiging guilty ng lalaki. Pero sinabi din ni Julius na kahit saan pa magtago ang sospek na ito o ang mga sospek sa nangyaring krimen, sila ay uusigin ng kanilang mga konsensya at hahabulin ng batas. Sa post nga ng asawa ni McCoy, sinabi niyang sana pala ay pinagbigyan na niya ang kanyang mister nang ayain siya nito na sila ay magsayaw. Dahil iyon na pala ang huling beses na sila ay magsasayaw. Habang nakalagak nga ang labi ni McCoy, siya ay kinantahan ng kanyang pinakamamahal na asawa. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya at iba pang nagmamahal kay McCoy para sa kaawa-awang sinapit ng biktima. Labis ang hinagpis ng mga followers at manonood ni McCoy. Palaisipan naman para sa lahat kung sino ang gagawa ng ganitong kahindik-hindik na krimen, gayong base sa barangay, malinis ang record ni McCoy at wala itong kaaway. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. At ayon nga sa initial investigation, malaki ang posibilidad na si McCoy ay pinalo ng matigas na bagay kaya siya binawian ng buhay. Hindi kasi nakitaan ang labi ng vlogger ng pinsala ng saksak o anumang tama ng bala.
Sa mga sumunod nga na araw, inanunsyo ng mga pulis na meron na silang person of interest sa kaso, subalit hindi nila ito pinangalanan sa media para hindi umano ma-compromise ang ginagawa nilang case build-up. Sinabi din ng mga otoridad na ang tinitingnan nilang anggulo sa nangyaring krimen ay hindi pagkakaunawaan ng biktima at ng sospek. At February 23 naman nang dumulog ang tiyuhin at ama-amahan ni McCoy sa programa ng isang senador. Napag-alaman na ang ilog kung saan nagpunta si McCoy ay medyo gubatan o liblib at dalawa lamang ang bahay malapit dito. Ayon din sa tiyuhin ng biktima na si Felix Berto, bago nga ang nangyaring krimen, wala naman daw natatanggap na banta sa kanyang buhay ang biktima. Giit pa ng lalaki, walang kaalitan ang kanyang pamangkin at kilala ito sa buong lugar dahil sa kanyang trabaho bilang canvasser. Isiniwalat din sa programa na nawawala nga ang cellphone ni McCoy at wala din ang memory card ng kamera ng pagbablog ng biktima. Sinabi naman ng mga kapulisan na iti-turn over na sa cybercrime unit ang kamera ni McCoy para masuri kung meron tong internal memory at nakunan ang huling beses na ginamit ito ng vlogger. Isiniwalat din ng mga pulis na meron na silang witness na nagturo sa mga suspect sa nangyaring krimen. Base kasi sa investigasyon, higit 1 tao ang pumaslang sa lalaki. Umaasa nga sila na dahil sa salaysay ng witness na ito, makukumpleto na ang mga nakalap nilang mga ebidensya para tuluyan ng umusad ang kaso at maaresto ang mga person of interest sa kaso at maitukoy nga ang mga suspect sa krimen. Bukod sa mga ito, wala naman nang inilabas pa ang ibang detalye ang mga pulis. At February 26, 2026, inihatid na ang vlogger na si McCoy sa huli niyang hantungan. Maraming ang nakiramay sa buong pamilya ng biktima. Isang indikasyon na talagang maraming nagmamahal kay McCoy. Sigaw nga nilang lahat ay katarungan para sa sinapit na McCoy. Isang masipag na padre de pamilya at vlogger na minsan ay nagpapasaya sa kanyang mga manonood. Sa ngayon, habang ginagawa at pinanonood mo ang video na ito, patuloy pa ring isinasagawa ang investigasyon. Ang iba pang detalye ay inaasahang lalabas sa mga susunod na araw at posibleng may iba pang mga detalye na hindi nasama sa paggawa ng video at idaragdag nga natin sa mga susunod na araw, kaya panoorin nyo na lang ang magiging update sa kaso na ito. Para naman sa ating pangalawang kwento, talakayin natin ang kwento ni Carlos Henrique Medeiros, isang Brazilian YouTuber na may halos 2 milyong subscribers na bigla na lamang nawala ng Pasko ng 2023. Isang araw, bago nga ang bagong taon, natagpuan na lamang si Carlos na nakabaon sa bakuran ng kanilang bahay. Pero ano nga ba ang kwento ng sikat na vlogger na ito at bakit niya iyon sinapit? Taong 1997 nang isinilang nga si Carlos sa Brazil. Ang 26 years old na lalaki ay kilalang masayain at may pagkapilyo noon pa mang bata siya. Gustong-gusto nga niyang inaasar ang kanyang buong pamilya. Lalo na ang kanyang mga kapatid na babae at pinsan, pero sa kabila nito, mahal na mahal ni Carlos ang kanyang pamilya at masunurin siya sa mga nakakatanda. Si Carlos ay particular nang malapit sa kanyang ama na si Antonio. Madalas silang magbanding mag-ama at palagi silang nanonood ng soccer game. Labis nga na tinitingala ni Carlos ang kanyang ama at hangang-hanga siya sa pagiging mabuting tao nito. Bukod sa mga kalokohan, mahilig din mag-video-video si Carlos. Kaya naman naisipan nga ni Carlos na kunan ng video ang kanyang mga kalokohan. At June 2015 nang nagpa siya nga si Carlos na gumawa ng isang YouTube channel. At nang sumunod na taon, nagsimula na nga ang lalaki na mag-post ng mga prank video at ang iba pa niyang kalokohan. Mabilis nga ang naging pagsikat ng channel ni Carlos dahil lang panahon na ito, prank content at mga social experiment ang nangingibabaw sa YouTube. Isang video nga ni Carlos ang nag-trending at nakakuha ng 9.7 million views. Dito na nga mabilis na dumami ang subscriber ni Carlos at natanggap niya ang kanyang YouTube Gold Play button matapos ngang makakuha ng 1 million subscribers. Bukod sa mga kalokohan, madalas nga nakasama ni Carlos sa video ay ang kanyang ama na si Antonio. Sa mga video, madalas iprank ni Carlos ang kanyang ama. Ang father and son duo na ito ay nagustuhan nga ng kanilang mga manonood at unti-unti silang nakilala. Napaka-natural kasi na mag-ama kaya naman marami ang humanga sa ganda ng relasyon nila bilang mag-ama. Pero madalas, maloko si Carlos pero makikita pa din na mahal niya ang kanyang tatay. Sa kabilangan ng mga ngiti ni Antonio sa video ni Carlos, may nilalabanan pala ang lalaki. Si Antonio kasi ay may malala na palang sakit.
At nang pumasok nga ang taong 2023, tuluyan nang natalo si Antonio sa kanyang laban at siya ay pumanaw. Sa puntong ito, hindi nga matanggap ni Carlos ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na ama. Labis itong dinamdam ng vlogger. Hanggang sa maihatid nga si Antonio sa huli niyang hantungan at hindi pa din makuhang tanggapin ni Carlos ang mga nangyari. Tila ba nawala na ng gana sa buhay ni Carlos nang nawala ang kanyang ama. Pati nga ang pagbablog ay nakalimutan na din gawin ng lalaki at tuloy na siyang huminto sa paggawa ng mga video. Sa social media naman palaging nagpo-post si Carlos tungkol sa kanyang namayapang ama. Dito, ibinuhos nga ng vlogger ang kanyang pangungulila sa kanyang tatay. Sa isang post nga ni Carlos, sinabi ng vlogger na sana nga ay makasama niya muli sa lalong madaling panahon ang kanyang tatay. Itinuro umano ni Antonio ang lahat kay Carlos, maliban lamang kung paano mabuhay na wala na ang kanyang tatay. Sa sumunod nga na post, sinabi naman ni Carlos na nang nawala nga si Antonio, nawala na din daw ang ganda ng kanyang mundo. Akala nga umano noon ni Carlos walang kahit anong makapagpapayanig sa kanya. At sa pagkawala nga ni Antonio, tila unti-unti na umanong nawawala si Carlos. At makalipas nga ang 6 na buwan, muling nagpost sa social media si Carlos. Sa panibagong post, sinabi niyang miss na niya ang the best father in the world. Kaibigan, katuwang sa buhay at ang kanyang mentor na si Antonio. Sa huling bahagi nga ng post, sinabi ni Carlos na balang araw magkakasama sila ulit ni Antonio at hinilingan ng vlogger na sana ay mangyari din ito agad. Ang labis nga na pighating naramdaman ni Carlos ay tila anay na umuubos sa kanyang pag-asa na ituloy ang kanyang buhay. Ang dating masayahin at mapagbirong lalaki ay naging tahimik at malungkutin. At habang nilalabanan nga ni Carlos ang labis na lumbay, ang vlogger ay bumaling sa ipinagbabawal na gamot. At dahil napapawi nito ang lungkot sa puso at isip ng vlogger, nalulong ang vlogger sa masamang bisyo. Naging malayo na ang loob ni Carlos sa mga dati niyang kaibigan at siya ay nakakilala ng mga bagong kaibigan. Maging ang pamilya nga ni Carlos ay hindi na nito nakakasama ng madalas. At hindi pa man tuluyang nakapagluluksa ang pamilya Medeiros. Sa pagkawala ng padre de pamilya nila na si Antonio, nadagdagan ang kanilang hinagpis nang namatay si Carlos. Mismong araw ng Pasko ng December 25, 2023, si Carlos ay bigla na lamang naglaho na parang bula. Ayon sa kapatid ni Carlos na si Cristina, huling beses niyang nakita ang kanyang kapatid ng umaga ng Pasko habang sila ay nasa plaza. Sinabi nga ni Carlos sa kanyang ate na ipinagdiwang pa niya ang Pasko, kundi kasama ni Carlos ang kanyang mga bagong kaibigan. At kahit na ikinalungkot ito ni Cristina, hindi na siya nagulat. Subalit nag-alala si Cristina nang sumunod na araw na hindi pa din umuwi si Carlos. Dito na nagtulong-tulong ang kanilang buong pamilya na hanapin si Carlos. Isang buong araw silang naghanap sa mga lugar na madalas pasyalan ni Carlos. Subalit bigo ang pamilya na makita ang vlogger. Kaya naman dito na sila nagdesisyong humingi ng tulong sa mga otoridad. Agad din silang nagpost sa social media tungkol sa pagkawala ni Carlos. Dito na nga naalala ni Cristina ang sinabi ni Carlos na ipinagdiwang niya ang Pasko sa bahay ng kanyang mga kaibigan na hindi naman kalayuan sa kanilang bahay. Ang mga tinutukoy na kaibigan ni Carlos ay ang magkasinta na si Renan Jose, 28 years old at Caroline Melo, 24 years old na parehong kilalang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Agad namang nagpunta sa bahay ni Renan at Caroline ang mga pulis. Ayon nga sa salaysay ng dalawa, matapos kumain ng hapunan ni Carlos sa kanilang bahay, umalis din agad ang vlogger. Matapos nito, nagboluntaryo nga ang dalawa na sumama sa paghahanap kay Carlos at nagpost din sila sa social media tungkol sa pagkawala ng lalaki. Lumipas nga ang mga araw subalit bigo ang lahat na mahanap si Carlos. Sa isip nga ng mga kababata ng vlogger, naniniwala sila na hindi basta-basta aalis si Carlos ng ganun-ganun na lamang. At dito na nga nag-umpisa ang pagdududa sa huling kasama ng vlogger na sina Renan at Caroline. Isa nga sa mga hindi naniniwala sa salaysay na magkasintahan ay ang kababata ni Carlos na si Robson. At dahil sa pagdududa ni Robson, nagsagawa siya ng sarili niyang investigasyon kina Renan at Caroline. December 30, 2023 na nagtungo ang lalaki sa bahay na magkasintahan. Balak niya munang silipin ang Hardy na magkasintahan. Pero may napansin siyang kakaiba sa bakuran. Kung saan, tila merong mga nakaumpok na hinukay na lupa.
Nilampitan ni Robson ang lupa at pinagmasdan ang paligid nito. Maya-maya pa napansin nga ni Robson ang isang tela na tila nakabaon sa lupa. Hinila ito ni Robson at na-realize niya ang isang t-shirt. Naniniwala siya na ayon ang damit ng kababatan niyang si Carlos kaya agad siyang tumawag ng mga pulis. At pagdating nga ng mga pulis sa bakuran na magkasintahan, hinukay nila kung saan nakita ang damit. At makalipas lamang ang ilang sandali, tumambad sa kanila ang labi ng isang lalaki. At ito ay walang iba kundi ang vlogger na si Carlos. Halos pagsukluban ng langit at lupa ang pamilya Mederos nang nalaman ang kalunos-lunos na sinapit ng vlogger. Ang may-ari ng bahay na sina Renan at Caroline ay agad na inaresto ng mga pulis. Pero git na magkasintahan, sila ay inosente sa pagkamatay ni Carlos. Ayon sa magkasintahan, matapos kumain ni Carlos, gumamit daw ito ng ipinagbabawal na gamot. Maya-maya pa, pinormahan daw ni Carlos ang pamangkin ni Renan na nakatira din sa bahay. Habang may nangyayari kay Carlos at sa pamangkin ni Renan, bigla na lamang umanong natumba ang vlogger na labis na ikinagulat ng kasama niya sa kama. Agad namang chinek na magkasintahan ang pulso ng lalaki at na-realize nga nila na wala na itong buhay. 3 oras umunong sinubukan ni Renan at Caroline na sagipin pa si Carlos, subalit huli na ang lahat. Sa takot nga na magkasintahan, nagdesisyon silang itago na lamang sa kanilang bakuran si Carlos. Pansamantala munang ikinulong ang magkasintahan habang gumugulong ang investigasyon ng mga pulis. Agad namang dinala ang labi ni Carlos sa laboratorio para sumailalim sa autopsy. Inanunsyo nga ng mga pulis ang tungkol sa pagkakaaresto sa mga sospek. Isang grupong galit na galit at sinubukang ang sunugin ang bahay ni Renan at Caroline. Hindi naman nagustuhan ng mga investigador ang ginawa ng nasabing grupo. At ayon nga sa mga pulis, malaki ang posibilidad na may madamay sa sunog ang mga ebidensya laban nga sa magkasintahan. Kaya naman wala silang magawa kundi antayin na lamang ang mga test na isinasagawa kay Carlos para malaman ang sanhi ng pagkamatay ng vlogger. At January 2024 nang lumabas nga ang toxology report sa labi ni Carlos at dito na napag-alaman na ang vlogger ay nasobrahan sa illegal na gamot kaya siya binawian ng buhay. Dahil dito ang pagkamatay nga ni Carlos ay hindi isang krimen at ang nangyari sa vlogger ay aksidente lamang. Pero sa kabila nito ang magkasintahan ay kinasuhan pa din ng concealment of a corpse at sila ay ikinulong. Sa batas ng Brazil, ang sinumang mapatunayang guilty sa ganitong kaso ay maaaring makulong ng 1 hanggang 3 taon at papataon din sila ng kaukulang multa. Sa ngayon ay nananatili pa ding nakakulong ang magkasintahan. Nawala man si Carlos, ay natagpuan naman niya ang pinakakaasam-asam na kapayapaan sa tabi ng kanyang pinakamamahal na tao, ang kanyang ama na si Antonio. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!